hindi malalaglag. Dapat hindi malalaglag. Para hindi masayang. Tama po ba? Amen. Kaya kung handa na po kayo, yung unang salita ay yung salitang itinatanong ni Sister Jen kanina kung kayo ay masaya. Masaya po ba kayo? Amen. Ayan. Napakahalaga po niyan. Ang tao, ang hinahanap ay kasiyahan. Tama po ba? Pumunta ng kasalan, masaya po ba? Amen. Yung iba, naiyak eh. Yun po ang truth. At isa po ako dun sa naiyak. Pero, iyak po yun ng kagalakan. Ayan. Kasi nakita ko na po yung kanilang pag-iibigan ay nagbunga. At nakita po natin, andun po ang hindi lang masaya, may kagalakan. Kaya nga ang salitang masaya ay ito lang ang naaabot at nararating ng maraming tao. Kapag ka sinabing masaya, pag may pera, sasagot naman kayo. Pag may pera, ayan. Pag walang pera, Masaya pa rin. totoo yun ha. Mamaya matetest natin talaga yan. Kasi yung tinuturo ni Lord ay totoo at talagang may kapangyarihan baguhin po ating buhay. Amen po ba? At makikita natin pagka ang tao ay talagang punong-puno ang rep, may rep po ba? At punong-puno ang wallet, punong-puno ang bigasan, punong-puno ang lahat sa kanyang buhay, ang tao masaya. Tama po ba? Amen. Kaya nga pag ang tao may kaibigan, Masaya. ayan. Pag ang tao may asawa, Masayang masaya. at pag ang tao buong pamilya, Masaya. yun po yun. Kaya lang, ang tao hanggang dun lang sa kasiyahan. Hindi nararating yung gusto ni Lord na tinatawag na salitang, ano po ito? Ayan. Dapat yun ang mga anak ng Diyos. Alam niyo po, ang kasiyahan ay hanggang mundo lang. Inuulit ko po, hanggang mundo lang. Ang mga taong naghahanap ng kasiyahan, hindi papuntang langit, kundi papuntang impyerno. Maniwala po kayo. Naniniwala kayo o hindi? Maniwala po kayo, ayon sa salita ng Diyos. Ang makalangit na salita para magkatotoo po sa buhay po natin ay ang salitang kagalakan. Napakalaki ng difference ng masaya kaysa nagagalak. Ang masaya, may pera ngayon, pag wala, malungkot na. Tama? Pero ang may kagalakan, may pera o wala, nagagalak siya. Nakuha nyo na? Sige po, palakpakan nyo po siya. Yung pong dalawang pong salita na yun, pag nakuha nyo po naintindihan, parang tapos na yung mensahe. Kasi, ang bunga ng banal na Espiritu Santo ay hindi kasiyahan, kundi kagalakan. Ito yung tinatawag na joy. Dahil ngayong 2026, ang tema ay Go and Make Disciples. Hindi yan magagawa ng masaya lang. Ang nakakagawa niyan ay yung may kagalakan. Maniwala po kayo. Pagka ang tao ay merong na-invite at masaya lang siya, mawawala po yun. Pero pagka siya ay nakapag-invite at may galak sa puso, hindi niya po pababayaan po yun. Tama po ba? Hinahanap na po sa atin ang consolidation ng sambalay po natin. Kaya kung kaya nyo po mag-report kay Pastor Jen, isa man yan, dalawa man yan, i-report nyo po. Kahit yung ating naimbitahan na hindi man natin nadala doon sa ating anniversary, pwede pa rin po sila. Nakuha niyo po ba? Ngayon po, ang title ay binigay po sa atin ng Panginoon ay The Joyful Life of a Disciple. Yan po ang nais ng Diyos. Kasi nga po, may mga disciple na kapag dumating na sa punto na katulad na nangyari sa ating Panginoon sa Kristo, yes, masaya sila, nakikita nila ang ating Panginoon ay naghihimala, nagtuturo ng mga kamanghamanghang katuruan,
Pero nung dumating na ang ating Panginoong Kristo na siya ay dadaan na sa pagdurusa, paghihirap, kamatayan. Pero ano nangyari sa mga disciples? Sila ay nagulumihanan. Sila ay naparam. Sila ay nagkandawala. At talagang hindi alam kung saan pupunta o kung saan patungo ang kanilang buhay. Pero sa mga disciples na kung saan makukuha po yung title po na yan, whatever happen in your life, still, na kay Lord ka, may kagalang. Tawa niyo po ba? Kaya sa salita na ibinigay sa atin ng Panginoon, nandiyan naman po yan, sana na-type na maayos ng anak ko. Sa Roma chapter 5, verse 3 to 4, wow, ang laki. Kaya ko bang palakihin niya? At babasahin po natin. Sabi po dyan, habang pinalalaki, ay ganito ang ating mababasa. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Tayo po'y sumandaling yung bukod, tayo po'y manalangin. Lahat po tayo. Kausapin po natin ang banal na Espiritu Santo na siyang tutulong, gagabay, magpapaunawa, magko-comfort sa atin anuman ang ating kalalagayan sa oras na ito. Sa kabila ng masama ang panahon, ang pag-iingat, ang pagsama ng Panginoon, ang pagpapala ng Diyos ay sumasa ating lahat. Kaya naman marapat lang na siya ay ating purihin, sambahin, paglingkuran, mahalin, dakilain ng ating mga buhay. Ama namin nasa langit, minsan pa, pinatutunayan nyo na naman po sa aming kalagitnaan na ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo ng walang bunga, ng walang pakinabang, kundi ito ay ipapakita nyo po sa amin na kaya nyo po maghimala sa aming mga buhay. Kaya naman, salamat Panginoon dahil alam mo ang lahat ng aming iniisip, lahat ng laman ng aming puso, at lahat ng aming mga plano ay alam mo, Panginoon. Kaya marapat na ipagkatiwala po namin sa iyo, O Diyos. Dahil alam po namin, nasa iyo lamang ang katagumpayan, nasa iyo ang himala, nasa iyo ang kapangyarihan na aming kailangan. Lord, your favor, mercy, and grace, maranasan po namin sa araw-araw ng aming buhay. Lord, ano man ang mga dalahin ng iyong mga anak na ito, sa inyo ko po itinataas at ipinagkakatiwala. At Lord, lahat ng mensahe na lalabas, ito ay magbubunga ng papuri, pagdakila sa iyong dakilang pangalan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. At suguin niyo libo-libo ng anghel sa lugar na ito para kami ingatan, gabayan, pangunahan. Cover us by the blood of Jesus para anuman ang tangka at gawa ng kaaway ng Satanas, walang makakapasok sa puso at isipan ng mga anak natin. Lord, salamat. We declared we are victory. We are blessed. Dahil alam po namin, ikaw ang kasama namin sa aming kalagitnaan. Na sinabi mo sa iyong salita, dalawa higit pa nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At sinabi mo sa iyong pangako sa iyong salita, in 1 John 1, na kami ay nilinis mo na at pinatawad para pagindapatin sa iyong habagawa at biyaya. Minsan pa sa iyong parangal, papulit pa salamat. In Jesus' name, Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ngayon po, naintindihan po natin ang pinakamalaking difference ng joy and happy. Tama po ba? Kasi ang tao hanggang happy lang. Merong pindan yan na peanut, happy. Tama? Be happy. At makikita natin, hindi lang po dapat to. Dapat ay be joyful. Kaya nga ang title natin itinuturo sa atin ng Panginoon ay The Joyful Life of a Disciple. Ang mga disciple na talagang mararanasan po ang joy ay kahit anong pagdaanan niya sa buhay, still na kay Lord po siya. Bagamat inire-remind tayo ng Panginoon sa kanyang salita, huwag mo akalain kayo nakatayo, baka ikaw ay mabuwal. Kanina sa prayer gathering, inire-remind po tayo ng Word of God, na bagamat tayo bibigyan ng talento, ng knowledge, ng wisdom, ng skills ng Panginoon, still dapat nakatapak pa rin tayo sa ground. Na kung saan si Lord ang mataas sa buhay po natin, hindi po tayo.
at makilala ang Panginoon Jesus sa buhay po natin, hindi lang tayo. Bagamat given katulad ni Abraham na pangako ng Diyos na si Abraham ay kikilalanin ng buong mundo, salit-saling lahi ng mundo. Totoo po ba? Nangyayari po ba? Kahit tayo nakikilala po natin si Amang Abraham, siya ay tinaguri ang, Father of Faith. Kaya naman, napakabuti po ng ating Panginoon. Ngayon, kung gusto niyo pong makuha po yan, makamtan po yan, yan po ang tunay na kayamanan. Minsan kasi ang tao naghahanap ng kasiyahan, ng kayamanan, pero temporary lang. Yan po ay permanent po yan. Papasok sa langit ang lahat ng mayroong tunay na kagalakan sa Panginoon. Yung kasiyahan, hanggang pintulan po ng langit po yun. Meron po akong napanood na AI video, yung isang sino si congressman, ay na-aksidente, namatay. Sorry, I don't like you. Sasakit ang lalamunan ko. Tutok po Iyon po yun. Ngayon, si kamatayan ay nandun na po. Napanood niyo po ba? May hindi naman, hindi na ako mahihirapan. Ayun po ang nangyari. Alam niya na rin, patay na siya. Kinausap siya ni kamatayan. Bago kita sentensyahan, ipapakita ko muna sa iyo ang anyo ng langit at anyo ng inferno. Iyon po yun. Kaya lang, nakita niya dun sa langit, wow, payapa at awitan lang na awitan ng mga tao. Doon naman sa impyerno, ang ipinakita ni kamatayan ay mga sexing babae at may ginto pa doon sa ilalim at mga alak at puro kasiyahan. Ngayon, ang pinili ni Kong ay yung impyerno. Bagaman sabi niya, bata pa ako, ang pangarap ko talaga ay langit. Tanungin niyo nga po katabi niyo kung anong pangarap niya. Langit o impyerno? Langit, syempre, di mo ba? Katulad ng congressman, yun ang sagot Opo, yan ang sagot niya. Sumasagot din. Kaya halika, langit daw. Kaya lang, habang pumapasok na siya dun sa akala niyang magandang impyerno, sa dulo, apoy. Sabi ko, ang ganda sa labas. Sa loob pala ay hindi. Sabi ni kamatayan, in-explain sa kanya, parang ganyan ka rin. Nang ikaw ay nangangampanya, ang pangako mo, puro makalangit. Pero pagka ikaw ay naiboto na, puro maka-impyerno, yung kinararanas mo sa tao. Pumalakpak kami natutunan. Ayan. Ngayon po ay ibinigay po sa atin ng Panginoon yan. Ipapakita sa atin ng Panginoon kung ano ang realidad ng buhay. Kung mananatili ka dyan or hanggang kasiyahan ka lang. Dapat makuha po natin yan. Para makita po natin, palago po talaga tayo. Hindi pa wala, kundi palago. Tama po ba? Kaya unahin po natin yung una, sabi doon sa verse 3, sabi doon, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. Take note po yung salitang pagbabata. Parang napakalalim, di mo ba? Naintindihan niyo po ba yung pagbabata? Pero sa talasalitaan, talagang pababawin po yan. Pagbabata, paghihirap, ayan po yun. Na kung saan, sabi po dyan, sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Yun naman pala, kahit na merong pagbabata o paghihirap, meron pa rin fruit. Ano daw? Sabi po doon sa unang mensahe, in times of suffering. May kagalakan pa kaya kung ikaw ay dumaranas ng suffering? Ang maraming tao pagka nandyan na sa paghihirap, nakatingin na sa langit, sinisisi na ang Diyos. Nang tayo ay dumaan dyan, ano ang naging ating kaisipan? Ano ang ating naging damdamin? Meron bang panunumbat?
merong paninisi, at hindi mo maituro ang iyong sarili kundi nakatingin ka sa iba, sa kapwa, o baka nakatingin ka kay Lord at sinusumpa ang Diyos. Ang sasabihin mo, may Diyos ba talaga? Pero ngayon, ipinapaunawa po sa atin ng Panginoon, pinagdaanan po ng ating Panginoon Kristo yan para maunawaan po natin na lahat ng suffering ay daranasin ng tao. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka exempted. Hindi ko mo tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Kristo at tinutulungan ng banal na Espiritu Santo, exempted ka na dyan. Nagkakamali po tayo. Ang tunay at totoo, dadaan ang lahat ng tao sa suffering. Sa ayaw at sa gusto ng tao, dadaan po tayo sa paghihirap. Anong klaseng paghihirap na ang ating dinaanan sa ating buhay? Ang tanong, meron na ba? O wala pa? Kung aalalahanin po natin ang pinagdaanan paghihirap ng ating Panginoon Kristo, nasa ang level po tayo po doon. Nasa dumi ng kuko? Oo, gakuko? Oo, maaring mula ulo hanggang talampakan na ang iyong pinagdaanan. Pero still, magpasalamat ka kay Lord, nandito ka. Amen. Palakpakan mo si Lord, nandito ka. Papaano na yung mga dumaan dyan na nawala na? Nasaan na kaya sila? Ano na kaya ang sitwasyon ng kanilang buhay? Sa isang paghihirap, bumibigay. Tama mo ba? Sumusuko. Nagkukwik. Pero, natutuwa si Lord sa buhay mo ngayon. Nandiyan ka pa. Hindi ka pa sumusuko. Tama po ba? Kaya, ang mensahe ng Diyos ay hindi para sa iyo lang. Ito ay para sa lahat. Huwag mo naman sarilinin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mo sarilinin. Hindi ka pinipersonal. Tama po ba? Minsan kaya tayo nasasaktan, kaya tayo nawawala. Minsan, pinipersonal natin lahat naman tayo special kay Lord, pero huwag mo na nating sarilinin. Tama po ba? Kaya nga, anong paghihirap ang dinanaanan na po natin? Maaring ikaw ay empty ang bulsa. Tama po ba? O wallet, o bank account, o maging ang GCash mo, baka ngayon ay zero na. Pero, ang tanong, hanggang kasiyahan lang ba? Dapat marating mo yung title na pinag-uusapan natin, The Joyful Life of a Disciple. Meron o wala, dapat masaya. Ano sabi ng Apostol Pablo habang siya nakakulong? Ano sigaw niya? Sa mga bumibisita niya, nakasimangot, malungkot. Samantalang siya nakabilanggo, naisisigaw pa rin niya, rejoice to the Lord! In how many times? 3 times or more times? Rejoice to the Lord! Dinig ko sa kapit bahay. Iyon ang isinisigaw ni Pablo. Why? Kasi si Pablo po ay true disciple. Hindi siya kayang tinagi ng anumang sitwasyon ng buhay. Paano ko nasabi? Kasi sinabi niya sa kanyang salita at ipinirinig niya sa Diyos at sa tao, sino makakapagpahiwalay sa akin sa Panginoon? Ang kagutuman ba? Ang karamdaman ba? Ang kahubaran ba? Ang kawalan ba? O ang kamatayan? Ang sagot niya, hindi. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi. Hindi ka pwedeng mawala kay Lord. Tama po ba? Kung ikaw ay mawawala kay Lord at titigil ka sa paglilingkod kay Lord, hanggang kasiyahan ka lang. Hindi mo narating ang tunay na kagalakan. May nakukuha o may nakukuha? Iyon po ang katunayan. At kapag ikaw ay dumarating sa suffering, may pinalalabas sa iyo si Lord. Sabihin niyo po, may pinalalabas sa iyo si Lord. Ano sabi po doon? Nagbubunga ng pagtitiyaga. Ano sabi doon? #perseverance. Yan po ang pinalalabas ng Diyos. Yung mga taong walang tiyaga, walang
Ayun ang totoo doon. Hindi lang kamote at mais, kundi sabi sa salita ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas ay siya yayaman. In a practical way. Tama po ba? Siya magtatagumpay. Siya na. O, di ikaw na. Tama po ba? Yan po ang ating puhunan. Ngayon, kung hindi mo makukuha yan, ay hindi ka makakarating sa joyful life of a disciple. Malabo po. Nakuha niyo po ba? Kaya nga, itinuturo po sa atin ng Panginoon yan kasi alam ni Lord, dadaan ka dyan. Tanungin nyo nga po katabi nyo, makakalihis ka ba? Buti dun sa baha ng Lorenzo, nakalihis sila. Pero dyan, never. Maniwala po kayo. Kahit ang abanlikod po na to, dumaan na po dyan. Hindi lang sa pinansyal, hindi lang sa pisikal, hindi lamang sa emosyonal, hindi lamang sa mental, lalo't espiritual. Ang paghihirap po kasi hindi lang naman dahil wala kang pera eh. Nakuha niyo po ba? Amen. Ang paghihirap hindi lang dahil binugbog ka ng asawa mo eh. Ang paghihirap hindi lang naman dahil nabigo ka eh. Ang paghihirap hindi lang dahil may iniisip kang mabibigat na problema, kundi lalo't ang pinakamahirap na dadaanan ng tao ay yung walang relasyon sa Panginoon. Iyon ang miserableng paghihirap. Tama po ba? Amen. E paano po natin makakamtan na talagang tayo ay manatili sa kagalakan na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating buhay? Siyempre, napakahalaga po ng salitang perseverance. Yung pagtsatsaga. Diyan nakikita ng Panginoon kung paano ka tumitibay, tumatatag. Lalong lumalalim ang relasyon at ang pananampalataya mo sa Diyos ay talagang mula lupa hanggang langit. Nasabi nga ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, kung ang pananampalataya mo ay maging sanlaki man lamang ng buto ng mustasa, ang bundok kaya mong palipatin sa gitna ng dagat. Nakuha niyo po ba? Amen. Anumang laki ng bundok ng problema, kayang ma-wash out sa buhay mo dahil may pananampalataya ka sa Panginoon. Eh ano yung pagdadaanan mo paghihirap, pagbabatanan mo? Kung meron kang pag-asa, pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Alam niyo po si Brother Benji ay ginagamit ng Panginoon. Ayoko na bigyan ako ng mensahe ng Diyos na uuwi kayong luhaan. Ang gusto ko talaga makuha niyo yung title. At every time na ginagamit ako ng Panginoon, ang tingin ko po, hindi kayo kaunti. Napakarami. Kaya walang puwang sa akin ang kalungkutan, kundi hindi lang ako nasisiyahan, kundi nagagalak ako sa Panginoon. Tama po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Nalulungkot lang ako pagka nagpipicture si Anak Aris, hindi alam kung saan itututok ang camera. Siyempre, may mga bungi-bungi tayong upuan. Balang araw, pag naintindihan po natin ang mga mensahe ng Panginoon, hindi na po tayo mananatiling nakaupo lang. Tatayo po tayo para abutin ang mga kaluluwang walang joy sa kanilang puso. Ano meron sila? Happy lang. Happy ngayon, bukas hindi. Nakakalungkot, di po ba? Kaya makikita po natin na kung saan iyan ang nagiging bunga. Huwag natin baliwalain po yan. Yan po ay isang kayamanan na ibinibigay po sa atin yung salita na yan. Yung pagtsatsaga. Maraming tao walang tiyaga. Sa totoo lang po. Kung tatanungin niyo po ang patotoo ni Brother Benji o ni Tatay Benji about perseverance, ako na po siguro ang isa sa matyagang tao na binigyan ng Panginoon ng pagtsatsaga. Sa pag-aaral, napuno ko ang college ng 7 years. Kung iba po yung give up na. Why 7 years? Kasi working student po ako. Sa work, casual employee po ako from 1990 to 2009.
You can imagine. Yung iba, permanent na, regular na, umalis pa. Tama po ba? Pero ako, tinapos ko po ang work ko. Na-permanent po ako 2009 hanggang 2012. Dahil sa pangangailangan, iniwan ko po ang work. Alam ko, tinatawag ako ni Lord. Sa ayaw at sa gusto ko, iiwan ko, gumawa ng way si Lord. May kasama kami sa bahay, mawawala. May kasama, mawawala. Nag-usap kami ni Mrs. Ako na lang ang alis, mamupromote ka pa. Ikaw, ako hindi na. Nagkasundo po kami, maliwanag. Natapos ko, hindi ako gumibap. Natapos ko kahit anong hirap. From 1990 o from 1989 to 2012 ang aking work experience sa government as a civilian employee ng PNP. Mababang posisyon pero tinapos ko po. Dahil ang puhunan ko ay pagtsatsaga. Dahil nga alam ko kasabihan ng matatanda, ang walang tiyaga, totoo po yan. Kaya magkaroon kayo ng kayamanan ng mga kasabihan at matututo po kayo. Ikalawa na magiging bunga niyan ay #patience. Ang salitang patience ay makikita po natin sa Book of Galatia na kung saan nasa title yung fruit of the Holy Spirit na joy. Pero yung patience ay dapat nakakamtan po natin yan. Na kung saan ang mahabang pasensya ay kinakailangan ng isang leader. Tama po ba? Kung walang perseverance, walang pasensya ang isang leader, madali pong mag-collapse. Madali pong bumigay. Nakakita na tayo ng mga magulang na walang pasensya. Palagay na magsalita ng tama, mangusap ng tama, pasigaw. Talagang naririndi ang mga anak kung paano matututo sila sa pagtuturo ng tama. Ang salitang pasigaw, hindi nakakakuha ng kalooban, kundi naglalayo ng kalooban. Sabi salita ng Diyos. Ngunit ang malumanay na salita ay nakakakuha ng puso ng kanyang kausap. Nakukuha niyo po ba? Amen. Kaya nga, ang kailangang maging pagkatao ng isang anak ng Diyos, lalo't disipulo at lingkod ng Panginoon, in times of suffering, lalabas sa iyo ang salitang perseverance. Lalabas sa iyo ang fruit of the Holy Spirit, walang iba kundi ang patience. Sa mga taong wala po yan, napakagulo ng buhay. Maniwala po kayo. Pero dumaan ka man sa suffering, andun pa rin ang kapayapaan na ibinibigay ng banal na Espiritu Santo. At ang dulo nun, ang lalabas sa buhay mo ay walang iba kundi yung bunga, number 1 na bunga ng banal na Espiritu Santo, ang salitang love. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mahal kita kay Lord. O, Englishin natin, I love you with the love of the Lord. Diba? Sabi ni Ara kahapon kay Gary, I love you with the love of the Lord. At yan din po ay tinuro sa akin ni Lord na mahalin ko po si Sister Lana. I love you with the love of the Lord. Kahit kaninong tao po natin sabihin, especially sa ating mga mahal sa buhay, yan ay ating asawa, ating mga anak, dapat ang kalalabasan. Anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay na suffering, dapat ang dulo nun ay I love you with the love of the Lord. Tama po ba? Kaya nga wala ka ng kaaway sa mundo. Talagang pag ikaw ay lumipas at lumampas sa mundong ito, tayo temporary lang, tama po ba? Wala nang pabigat. Hindi ka nahihilahin ng mga konsensya pababa. Kundi ikaw ay dire-diretso na doon sa pangako ng Panginoon na buhay na wala hanggan. Kaya lang naman parang pag kami namatayan at parang kung ang makaiyak, pagka ang malakas, kung sino yung pinakamalakas ang iyak sa pamilya, siya yung malaki ang pagkukulang sa kanyang magulang. Nakuha niyo po ba? Kasi marami siyang regrets. Na sana all. Tama po ba? Yun po yun. Pero pag nagawa mo ang tama at mabuti sa magulang mo at sa mahal mo sa buhay,
wala kang aalalahanin o agam-agam sa iyong puso. Kaya nga po mga kapatid, itinuturo po sa atin ng Panginoon niya. Magiging matatag ka sa buhay, magtatagumpay ka, at malayo mararating mo sa buhay kung mapapa sa iyo yan. At yung title na ibinigay po ng Panginoon, iyon ang kalalabasan ng buong pagkatao mo. Andun pa rin ang Diyos. Kaya nga, mga binitiwan salita ng mga apostol ng ating Panginoon sa Kristo, kahit kamatayan, hinarap nila. Why? Kasi, saan pa sila pupunta? Nasa kanila na yung tunay na kayamanan, yung joy. Mapapasaya ka nga sa mundong ito, temporary lang. Katulad nung illustration, nung AI video na yun. Makatotohanan, napakagaling. Kaya nga, kung ikaw ay dumaraan ngayon yan, at daraan ka pa, sabi sa Book of Isaiah, dumaan ka man sa apoy, di ka? Dumaan ka man sa tubig, saan ka pa? Sabihin niyo po sa katabi yun, saan ka pa? Alam niyo na kay Lord lang po lahat yan. Kaya nga lahat ng empty sa ating puso, lahat ng ating wants, na kay Lord po ang lahat ng solusyon. Amen po ba doon? Palakpakan po natin si Lord sa bagay po doon. Ngayon, si Lord nasa harapan natin ngayon. Anak, at si Jesus Christ nakatunghay sa atin. At kasama ang banal na Espiritu Santo na talagang nakaagapay sa bawat isa sa atin. Na ano man yung ating tinatouch ako ni Lord. Ano man yung ating pinagdadaanan sa buhay, alam ni Lord, magtatagumpay ka. Kakayanin mo. At yung pinagdaanan, katulad ng motor o ng sasakyan, may side mirror, may back mirror, titingnan mo na lang para hindi ka mabangga. Na kung saan, doon mo road o yung daan talagang patungo talaga sa Panginoon. Kasi iba palagay na patungo kay Lord, pag dumaan ng suffering, hindi lang kumakaliwa, kumakanan eh. Talagang binabalikan pa yung nakaraan. Nakuha niyo po ba? Ay mahirap po yun. Dinadaya na tayo ng kaaway doon na kung saan si Satan ang ipa-flashback sa iyo palagi ay yung mga nakaraan ng buhay. Pero si Lord ang mahalaga sa buhay po natin yung present and future mo. That is a chance, privilege, and opportunity to natahakin mo yung maganda, hindi yung pangit. I hope and I pray na nagkakaintindihan po tayo dito sa lugar na ito. Ikalawa, sabi po doon sa verse 4, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Una, sabi po doon sa verse 4a, sabi doon, ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. Sabi po doon, ay in times of temptation. Totoo po ba lahat po tayo dumadaan po dyan? Amen. Kahit si Jesus Christ, hindi po nakalusot dyan. Kung binabasa po natin at binabasa at babasahin pa ang salita ng Diyos in Book of Matthew chapter 4, dumaan po siya dyan. Ang tukso, may kumanta, sabi doon, o tukso, layuan mo ako. Pero dapat ang kanta ng mga anak ng Diyos, o tukso, lalayo ako. Tama po ba? Amen. Bahin po natin ang lyrics. Pwede nga, tatakbo pa eh. Katulad ng ginawa ni Joseph. Tama po ba? Amen. Dapat takbo. Kasi pagka po tayo ay dumaan sa tentasyon, dapat ang lalabas po sa atin ay #is stability. Yung talagang matibay, matatag, ano sabi po doon? Sa verse, merong katatagan. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Ngayon, kung meron tukso, sabi ni Satan, sige nga, gawin mong tinapay ang batong ito. Eh kung wala kang salita ng Diyos, paano ka tatatag? Tama po ba?
Baka sabihin mo, sige na nga, akin ay hamburger, gutom na ako. Alam niyo po, ang Panginoon natin ay omniscient. Alam niya, kung ikaw ay matatag, matibay sa temptasyon na iaalok sa'yo ni Satanas. Everyday, malamang nararanasan po ng mga tao yan. Kahit walang edad na exempted po dyan, basta't nagkaisip, nandyan na ang temptasyon. Anong mga temptasyon o kahinaan na hinahanap sa iyo ni Satan para ikaw ay pabagsakin? Meron po ba? At kung ano ang kahinaan mo, iyon ang gagawin niyang pain sa buhay mo. Ano kahinaan ng unggoy? Sabi. Alam na alam, di ba? Pero huwag niyo ako katitigan. Mahilig ako sa saging. Kasi gamot din po yun. Lalo sa diarrhea ni tatay mo. Yun po yun. At kung may sakit ka din sa sikmura, lalo yung malahinog o yung green pa, manibalang, eh meron talaga siyang good effect sa ating tiyan. Yun po yun. Tanongin nyo nga po katabi nyo, matatag ka na ba? Iyan yung gustong iparana sa atin ng Panginoon. Alam niyo po kung yung mga disciples, hindi naranasan yung katatagan, hindi ko alam kung nandito po tayo. Kasi sino pa yung magbabahagi ng salita ng Diyos? Eh, pag nagbahagi ka ng salita ng Diyos, wala ka namang katatagan. Eh, yung salita mo, sumusuray-suray. Tama mo ba? Ang mga salita mo, sana, dapat nawa. Tama po ba? Mas matibay yung salitang nawa kasi may habag ng Diyos. Papangyarihin ng Diyos. Pero yung parang hindi ka sigurado sa sinasabi mo, wala din kasiguraduhang resulta po yun. Kaya pagka ang mga anak ng Diyos na ang nagsasalita, dapat merong katatagan. Merong katibayan. Tama po ba? Kasi tutuksuhin ka ng kaaway ni Satanas, kaya isinagot ni Jesus Christ kay Satan na napakatatag. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Pero ngayon ang tao, pagka binigyan na ng 1,000,000 sa harapan, nawawala na ang tamang uliran. Nawawala na ang tamang desisyon sa buhay. Nawawala na ang salitang stability. Madali nang mabuhay. Mawala ang pagtitiwala at pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Ngayon, ipinapakita sa atin ng Panginoon niya. Ang tanong, kapag ka dumating na ang suffering, ang temptation, andun pa rin ba ang tunay na Diyos? Andun pa ba? Ngayon, hahanapin po sa atin ng Panginoon po yan. Maniwala po kayo sa akin at sa hindi. Yan po ang hinahanap ng ating Panginoon sa ating buhay. Siyempre po, pag nakita po ng Panginoon yung katatagan, dapat lumabas po sa iyo yung fruit of the Holy Spirit na #self-control. Yan po yan. Hindi mo naman mararanasan, hindi nyo naman po malalaman at mararanasan yung mga salita na yan kung hindi po kayo dumaan sa temptasyon. Tama po ba? Huh? May pagpipigil pala ako sa sarili. Kahit ako'y naglalaway na at tululaway na at nanggigigil na ako sa masarap. Bahala kayo kung anong paborito nyo. Dahil laging sanhi ng sakit mo, nakakapagpigil ka na ngayon. Tama po ba? Alam niyo po, dati hindi ako makapagkape ng walang asukal. Pero ngayon nakakapagkape na ako ng black coffee, mas masarap pa ngayon ang aking panlasa. Nakita ko naman na effect. Dati bocho mukha ko, ngayon ay fish na. Pero malakas na kawan. Pero, I feel healthy talaga ako. Compare sa nakaraan. Dati ang sasakit ng mga katawan ko, mga buto-buto ko.
At marami pa. Alam nyo mga kapatid, pag iyan po ang nasa inyo, hindi na po kayo madaling madadarang sa tukso. Hindi na kayo aawit ng, "O tukso, layuan mo ako." Totoo po ba sa mundong ito maraming tukso? I hope so. Marami. Alukin ka nga lang ng pera kapalit ng, di mo ba? Ng posisyon kapalit ng, maraming tao ganyan, bumabagsak sila sa bagay po na yan. Kaya lang, yung dulo nun ay madaling maunawaan ng mga anak ng Diyos. Tama po ba? Pero sa mga bulag at nasa kadiliman, na patuloy na binubulag ni Satanas dahil sa kasalanan, hindi nila nararating yung mga bagay na iyan. Nakukuha o nakukuha? Alam niyo po, napakahalaga po nitong ating pinag-uusapan, lalo na pagka ikaw ay lingkod na ng Panginoon. Dapat makamtan po natin lahat yan. Hindi lang po dun sa una, na kung saan yung suffering na ipakita ni Job, still nakilod siya. Na hindi lamang nabubuhay ang tao sa mundong ito dahil sa lahat ng mabuting nangyayari sa kanyang buhay, kundi pati sa mga paghihirap ng buhay. I hope naintindihan na po natin, kaya pala ako dumaraan sa mga nakaraan na yon, na parang gusto ko nang bumigay, pero still nakaalalay ang banal na Espiritu Santo at ang Panginoong Jesus ay nakatingin sa akin at ang Amang nasa langit ay nagsusugo ng libo-libong anghel para ako'y ingatan at gabayan at pagtagumpayin at pagpalain. Ano pangako ng ating Panginoon in Hebrew 13:5? Hindi kita iiwan ni pababayaan. Iyan man lang. Panghawakan nyo ang pangako ng Diyos. In times of trouble, in times of temptation, napaka-powerful ng pangako ng Diyos. Anong pangako? Hebrew 13:5. Hebreo 13:5. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Saan ka man naroon, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, panghawakan mo ang pangako niyo. Dahil kung iyon ay panghahawakan mo, ano man ang marating mo sa buhay, katulad ng sinasabi sa prayer work kanina, sa prayer gathering kanina, ang matataas pa rin sa buhay mo ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan. Dahil alam mong hindi kanya iniwan ni pinabayaan man. Tama o tama? Tatamaan po tayo doon. At tatama po talaga tayo. Hindi sa sweepstakes, hindi sa loto, kundi kay Lord. Alam niyo po, yan po ay kalawa. Nawa, magkatawang tao po sa ating lahat po yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi kailangan po ng mga leaders po yan. Kaya nga ang title A Joyful Life, o The Joyful Life of a Disciple. Malalaman lang na ikaw ay tunay at tapat na disipulo ng Diyos kung yung mga hashtag na yan ay iyong nararanasan. Pero kung opposite, ay hindi po mangyayari sa ating buhay po yan. Hindi ka makakapamunga, hindi ka lalago, at hindi mo mararanasan yung mga nais iparanas sa atin ng Panginoon. Tama po ba? At makikita po natin yung ating mga sarili na kung saan hindi ka lang nagiging matyaga, kundi ikaw ay nagiging matatag. Tama po ba? At ang fruit of the Holy Spirit na nakamtan nyo po ay meron na po kayong patience at meron na kayong self-control. Tunay bang kayamanan ang patience at self-control? Totoo po yan. Yung ibang mga wala. Ito po, illustration ko po dyan.
Nanalangin, Lord, pagpalain niyo po ako. In how many years? Parang ayaw palabasin, ha? Isang basong tubig, please. Aba, order pa. Parang nasa Jollibee lang, ha? Nawala tuloy ako. Nasaan na ako? Help me, please. Ganito po yun. Yun, nandun na po tayo, di ba? Nanalangin. In how many years? Sabi, parang hindi naman ako dinirinig ni Lord. Parang wala naman sagot. Eh, nung pala, itinetest siya ni Lord. Thank you, tatay mo. Pagpalain po kayo ni Lord sa inyong kabutihan. Sabi ni Lord sa kanyang salita, isang tubig lang ay yalok nyo. Apa. Sa lingkod ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa inyo. Ito po yun. Ito na lang, tayo po para malapit. Alam niyo po, tuloy ko na po. Malay nyo, baka ito na yung dapat mangyari sa inyo, eh mawala pa. Sayang naman. Tama po ba? Excited ba kayo? O, tuloy ko na. Excited kayo? Ang tagal na nalangin. Tapos, nagsawa. Nawala yung pagtsatsaga. Nawala yung katatagan. Ano nawala? Nawala yung tiwala. Nawala yung pag-asa. Nawala yung pananampalataya. Na ito yung gustong-gusto ni Satan na mawala sa buhay natin. Kasi, ang mga salita pong ito ay isang matibay na nagpapatunay na relasyon mo sa Diyos. Ngayon, binubuksan na pala ng Panginoon yung durungawan ng langit. Ang pagpapala ng durungawan ng langit at mga pintuan ng pagpapala ng langit. Sa nananalangin ito. Kaya lang, parang yung itinuturo na ngayon ng magulang ang nangyari sa nananalangin. Ganyan yung kamay niyo po. Close, open. Close, open. Close, open. Parang na, palakpak niyo po kay Lord yan. Ano ibig ko sabihin? Parating na, nawala pa. Bukas na, nagsara pa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magtiyaga ka lang. Maging matatag ka lang. At makakamtan mo din. Tama po ba? Kasi kung wala po sa atin yan, it easy to, di ba? Wait. Talagang bibigay ka. Talagang iiwan mo yung magandang plano, magandang purpose ng Diyos sa buhay mo. At titingin ka doon sa akala mo, sa inaalok ng kaaway na maganda, pero pangit pala. Nakuha niyo po ba? Pero alam ko, ang mga taga-JCL Sokol Outreach, lahat ay matalino. Tama po ba? Hindi lang matalino, matalinaw ba? Tama po ba? Kaya hindi na tayo madadaya ng kaaway. Nakuha niyo po ba? Sa verse 4b, sabi po doon, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Pangatlo, sabi po doon, hindi ako nagmamadali, in times of trouble. Totoo po ba? Totoo po ba na tayo dadaan sa trouble? Totoo po yan. Pagka sinabing trouble, ang matindi po dyan ay napakagulo. Sabihin niyo po, napakagulo. Gulong-gulo. Ang ulo ko. Ewan ko, kung ako lang nakaranas yan. Yan ang trouble. Pag may trouble, shoot. Siyempre, si Lord lang ang makaka-troubleshoot po sa atin. Why? Si Lord ang gumawa po sa atin. Sabi po sa salita ng Diyos, siya ang ating pa-pattern.
Tayo ang clay. Tama ba? Pag ang clay hindi ayos ang pagkagawa, ano gagawin? Dudurugin ka uli para i-form ka uli ng tama. Ganyan, pag may trouble ang buhay po natin. Ibig sabihin, hindi ka pa perfect. Kasi pag perfect, nasa sementeryo na. Tama po ba? Gusto niyo po ba tawagin na kayong perfect? Kahit pa perfecto pangalan mo, dapat hindi pa. Sabihin mo, Lord, ano ba gusto mo sa akin? Kalooban mo na mangyari, hindi lang aking kalooban. Hindi yung nagtatanong tayo kay Lord, Lord, di ba ginawa ko naman ang lahat? Sabi ni Lord, ano? Ano? Hindi kita marinig, anak. Di ba ginawa ko naman lahat? Kahit pa sumigaw ka. Ang makikita ni Lord, imperfect ka pa rin. Kailan tayo nagiging perfect? Pag si Jesus ay nasa buhay po natin. Pag ang Holy Spirit ay nagwo-work sa atin. Nakuha niyo po ba? Kaya nga may trouble pa tayo, huwag tayo magtaka. Kasi nga po, sabihin niyo po sa katabi niyo, may naayos pa sa iyo si Lord. Kasi nga, ang dulo po ng ating buhay ay gagamitin kanya mightily. Hindi lang basta-basta paggamit. Kundi, merong mga kaluluwang ipapaabot sa iyo na nakakaranas din ng suffering. Nakakaranas din ng temptation. Nakakaranas din ng trouble sa buhay. I hope and I pray nagkakaintindihan po tayo. At sabi dun sa salita ng Diyos, #hope ang palalabasin sa iyo ng Panginoon. Yung pag-asang hindi nawawala, na kung saan lalo kang umaasa sa Diyos when you in times of trouble. Amen. Yan po ang truth. Ngayon, kung hindi na siya makita yan, eh, saan ka pa pupunta? Nasa Panginoon po yan. At ang dulo po niyan ay #peace. Payapa ka pa rin sa kabila ng bagyo ng buhay. Payapa ka pa rin sa buo, sa mga gabundok at kadagat ng problema. Andiyan pa rin ang kapayapaan na binibigay ng bunga ng banal na Espiritu Santo. I hope and I pray na pinagyaman po tayo sa araw na ito ng Panginoon. Amen. Hindi lang dahil pinaganda ng Diyos ang problema, ang topic po na yan. Kundi makita natin na ang topic po na yan ay kailangan natin sa ating buhay. Tama po ba o tama? Tama po yan. Lalo na, pinagdidiinan ko, lalo na tayo ay mga lingkod ng Panginoon. Yan po ay gagamitin nating armas laban sa kaaway. Totoo po ba, everyday is a battle? Yes. Totoo po. Nakikipagyera po tayo hindi sa laman, kundi sa spiritual na buhay. Yan po ang truth. Kaya naman, ang gera ng ating buhay in times of suffering. Ang gera ng ating buhay in times of temptation. Ang gera ng ating buhay in times of trouble. I hope and I pray para tayong umattend sa isang convention, sa isang conference na ang topic ay napakahalaga. Na hindi lang ito mababayaran ng ginto, diamante o bilyon o trilyon, kwadrilyon na pera. Kundi itong ating napakinggan at napag-aralan ay hindi na kayang nakawin ni Satanas sa ating buhay habang tayo nabubuhay. Na hindi nahulog sa lupa, hindi nahulog sa dawagan, hindi nahulog sa batuhan, kundi sa matabang puso ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Amen. At ito ay tutubo, lalago at mamumunga ng 30, 60 at 100 ibayo. Maraming tao ngayon dumadaan po dyan. Hindi lang sa suffering. Hindi lang sa tentasyon. Napakahirap pong daanan po niya. Pero inuulit ko, hindi po tayo accepted. Lahat tayo ay dadaan sa mga bagay na ipinalabas ng Panginoon sa araw ito.
Trouble? Yes. Kakaroon tayo ng trouble. Maraming tao ngayon sa oras na ito, nasa trouble sila ng buhay. Nasa temptation sila ngayon sa oras na to. Nasa suffering sila. Kung kayo ay papasyal sa mga hospital, yung ating mga pinag-usapan. Kung tayo ay papasyal doon, ano pangalan niya yung one? Yung pinagbuburulan? Hindi po. St. Peter, yan. Nakuha niyo po ba? Andun. Kakaunti po nakangiti po doon. Bagamat pero mga bisita doon na parang pagka nagkukwentuhan, parang, oh, si pare, ang masaya yan, mabait yan. Pero sa totoo lang, mayroong mga, lalo pag kayo namatay ay sinaksak. Talagang ginawa ng hindi maganda. Diba? Talagang nararanasan po yan. Kaya naman, ibinigay po sa atin ng Panginoon, dapat ang kalabasan ng ating buhay para makita ni Lord na tayo ay karapat-dapat sa kanyang pagpapala, katagumpayan, himala, at lahat ng ating inaasang pinapangarap sa buhay, makita po sa atin na tayo ay nagliliwanag sa ating buhay. In times of suffering, ano dapat lumabas? Perseverance. At anong bunga ng banal na Espiritu? Habang pasensya. At in times of temptation, ano dapat lumabas? Pakita ni Lord. At magpigil ka sa sarili mo. Baka pagkain pa lang, katulad ni Esau. Kilala niyo si Esau? Hindi Esau ng barbecue. Kapatid ni Jacob. Ipinagpalit ang kanyang pagiging panganay. Simbolo ng pagiging leader. Simbolo ng pagiging anak ng Diyos na naka-assign siya sa blessing ni Lord na wala pa. Dahil lang sa isang mangkok ng buto ng bahala na kung anong pagkain niyo. Sayang. At andyan na po tayo sa dulo. Alam niyo naman po, hanggang 3 lang po tayo. Tama po ba? At ang konklusyon, napakahalaga po nito, sabi sa Roma chapter 5, verse 5 to 6. Sabay-sabay po natin basahin, please. Hindi tayo nabibigo. Okay. Bibilang ko 3. 1, 2, 3, go. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo hindi na pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Ayun. Nakita niyo po ba? Napakahalaga po niya. Una, sabi doon sa verse 5, kung hindi po ako nagkakamali, pinalabas doon yung #love. Yung unang fruit of the Holy Spirit dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nakuha niyo po yun? At nakikita natin, nararanasan po natin yan, una, may ginamit ang Panginoon dahil sa banal na Espiritu Santo. Ang Holy Spirit. Malaki ang ginagampanan ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay para tayo ay magkaroon ng perseverance, magkaroon tayo ng stability, magkaroon tayo ng hope sa buhay. At ang fruit of the Holy Spirit na mararanasan po natin habang gumaganap ang banal na Espiritu Santo ay ang patience, ang self-control, ang peace na ipinagkaloob ng Panginoon. Pero binanggit po dyan, number 1 talaga sa Lord, na dapat maranasan ng tao ay number 1 ay ang #love. Na huwag mawawala anuman ang mangyari sa buhay ng tao. Dahil ang susi ng lahat
ay ang pag-ibig. Kahit paawayin ka, ang response natin ay love. Kahit pa hindi ka bigyan, ang response natin ay love. Ano man ang gawin sa iyong buhay, ang response natin ay love. Sino gumawa niyan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa kanyang kamatayan, ang kanyang response ay pag-ibig. Ang sabi niya sa amang nasa langit, Ama, Ama, huwag patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That is love. Tama po ba? Imagine, paluin ka, papasan sa iyo ang krus, ipako ka sa krus, sibatin ka, saksakan ka ng korona ng tinik, ipako ang iyong kamay, ipako ang iyong paa. Pero ang maisisigaw mo pa rin panalangin, Ama, 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 patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Tingnan niyo po katabi niyo. Paano kung ikaw ang gawa noon? Ano po sagot? Teka. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, sabi sa salita ng Diyos. Mata lang ang walang latay, tama mo ba? O buhok lang walang latay. Gaganti at gaganti. Nakikita naman natin sa social media, talagang mapusok at talagang nakakahindik-hindik yung kanilang mga response doon sa mga salita, kilos, gawa, o talagang makikita natin, hindi lang saksakan, barilan pa eh, tama mo ba? At nagpapatayan po talaga. Pero ang mga anak ng Diyos, ano lalabas? Pag-ibig. Kaya, kung ano man ang ginawa sa atin ng ating kapwa, ang sabi ni Lord, anak, minahal kita. Totoo ba, mahal tayo ni Lord? Yun ang gustong palabasin ng Panginoon sa atin. Pagmamahal pa rin. Love. Tama po ba? Love. Kaya nga, ang kanta, nakikreate yan dahil sa Panginoon. Ano yung kanta no? Ang pag-ibig ang susi ng lahat. Kaya iyon po talaga yon. Pag may pag-ibig ang tao, anumang sitwasyon ng buhay, yun ang way para maging maayos. Sa mag-asawa nag-aaway, para maging payapa, anong dapat? Love. Kung walang love, sasakmalan nyo, di mo ba? In a practical way, na talagang hindi naman tayo puro salita lang. In application natin, napakahalaga ng ating pinag-usapan. Ito man, tayo man ay anak, tayo man ay magulang, biyanan. Napakahalaga nitong ibinigay ng Panginoon. Tayo man ay asawa, ang nais makita sa atin ng Panginoon, ang bubukal pa rin sa iyo ay pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At sabi doon sa sumunod na verse, may ginampanan ng ating Panginoon Kristo. Pakibaba yung isang verse. Ando si Jesus Christ. Ano sabi doon? Sapagkat, sige, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sapagkat noong tayo nahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Yan yung ating kalalagayan. No? Sa takdang panahon. At meron din takdang panahon tayo nung tayo tumanggap sa Kanya. Tama. At naranasan natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo nung tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo. Tama? Pero nung tayo hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon Kristo, hindi natin kayang paglabanan. Hindi natin kayang pagtagumpayan ang lahat ng itinuro sa atin ng Panginoon. Madali tayong bibigay. Pero nasa takdang panahon nang tayo makakaranas ng suffering, ng temptation, ng trouble, inihanda ka ng Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hinihanda ka ni Lord dyan. Alam ni Lord, sa takdang panahon. Para daw kanino? Aminin natin, para sa atin. Iyan yung ating kalalagayan. Pero nung tinanggap natin si Jesus Christ, burado na lahat ng kasalanan. Dahil sa kanyang banal na dugo.
In every drops ng blood of Jesus, pinayaran ang kaliit-liitan ating kasalanan. Totally deleted. Wala na sa binary, ha? Wala na, hindi na pwedeng balikan po yun. Burado na. Di ba ang sarap pumalakpak kay Lord? Wala na. Mula ulo hanggang talampakan, lagi kong idinidescribe, hindi na si Brother Benji ang nakikita ng Ama nasa langit, kundi si Jesus Christ na. The blood of Jesus. Very powerful ang blood of Jesus. Kaya nga hindi na makapenetrate ang curse o ang sumpa na ibinabato ng kaaway ng Satanas. Kasi why? Nakashield na sa buhay mo ang blood of Jesus. Yan po ang truth. Kaya makikita po natin, anuman ang araw o ang pana o panudla ni Satanas, hindi na tatama sa iyo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi na tatama sa iyo. Ganun kabuti ang Panginoon. Ayaw, when I pray, hanggang konklusyon, pinagpala po kayo ng ating Panginoon. Huwag niyong kalimutan ang ginagawa ng Panginoong Jesus. Huwag niyong kalimutan ang ginagawa ng banal na Espiritu Santo. Napakalaki ng ginagampanan nila sa buhay po natin. So, tanongin niyo po, sabi niyo, nakuha mo ba? Nakuha ba? Ngayon, kung nakuha po natin, laging nakatingin po sa atin ang Panginoon. Ulitin ko, laging nakatingin sa atin si Lord. Hindi tayo exempted, yes, pero may Diyos na tutulong po sa atin. In times of suffering, anumang klaseng paghihirap yan. In times of temptation, anumang klaseng tukso yan. In times of trouble, anumang gulo ng buhay yan. Sabihin niyo po, andyan si Lord. Tutulungan ka. Tayo lahat ay tumayo. At tayo lalapit sa Panginoon.